Di ko gusto yung dating na sinasabi na pinatutubos sa iyo. Kakalagang 20,000 pesos? Opo. Ano pong naging problema niya, ma'am? Babayad daw siya ng 20,000 pesos. Para saan po yun, ma'am? Gusto nga po niyang kunin yung mga documents niya. Sabi sa kanya nung staff, kung pwede mo namang kuhanin. Pero, syempre, yung mga expenses namin, ibabalik mo. Ito ba'y nagtrabaho sa inyong tanggapan? Parang lumalabas domestic help siya rito. Hindi naman po linis na buong lilinisin. Tumutulong lang po, magwawalis lang po dito. Yun lang po. Siguro in denial siya dun sa health issue niya. Nilipat po namin siya ng ibang clinic for second opinion para ma-check. Wow. Sandali. Anong sinasabi mo, denial? You mean to say, mas magaling patong lintek ng mga clinic ninyo kung saan-saan kaysa sa Lang Center sa ilalim ng Department of Health? I think I need to visit your office. Make sure, be ready. Hindi ako nagbibiro. Kunin yan. Alright? She has a PTV. He cannot work. Pinagtatrabaho nila po kami, hindi po sila nagbibigay ng... Pinagtatrabaho kayo saan? Yung pinaglilinis po nila kami. Opo, pinapalinis po sa amin ng Araw-araw? semento. Opo, So ginagamit kayo na parang mga katulong. parang ganun na po. Stay in kayo? Opo. Tapos sa umaga po, hindi nila po kami binibigyan ng pang-almusal po. Nung June 11, 2022, pinasa ko po lahat ng papers ko sa kanila. Yung kukunin ko na po yung maleta ko, hindi nila po binigay sa akin. Tapos sabi nila, bago mo makuha yung bayaran mo yung nagkakalagang something 20,000 daw po. Pero sabi ko, estimate daw po. Pero yung in-estimate sa akin, wala po silang binigay na katunayan na. Sabi ko, ma'am, nasan po yung katunayan na 20,000 po lahat-lahat. Di ko gusto yung dating na sinasabi na pinatutubos sa iyo, yung mga kagamitan mo, nagkakahalagang mga personal na gamit mo, dokumento, kakahalagang 20,000 pesos. Opo. So ang gusto mong mangyari dito, makuha lang yung iyong mga kagamitan doon sa agency. May nampakita ba silang binigyan ka ng pasaporte na ikay pasado doon sa pinapagtatrabahuan mo kung kaya't dahil di natuloy umayaw ka, pero hindi mo kasalanan kung ikay bumagsak sa Kaya nga medical. po, ako po yung naglakad ng passporting ko, binigyan po nila ako ng pera. Kaso yung visa daw po, nakita ko lang pero hindi ko po mismo nahawakan sa mga kamay ko po. Sabi nila, nandyan na daw po yung visa ko, dumating daw po nung January 1st po. Tapos pagkatating po ng April, expired na daw po. Nagamit na daw po ng ibang tao. Paano nagamit ng ibang tao po? Okay, sige, ganito. Sa linya ng telepono, ang Operations Manager ng Quantum Incorporated, si Judy Aram. Ma'am, dudulog po sana namin tong nagreklamo po. Si Rosemary Maribeth Moran, kung kilala nyo. Kilala nyo po ba si Maribeth? Yes po, aplikante po namin yan. Okay. Ano pong naging problema niya, ma'am? Kaya hinihingi niya lang daw ate ang kanyang mga kagamitan. Kaya lang, magbabayad daw siya ng 20,000 pesos. Para saan po yun, ma'am? Ano pong 20,000 pesos? Ako bang kausap niya? Sir, yung Are you asking me or because I don't know if you're talking to somebody? No. Yeah, nagulat kasi ako dun sa amount po na 20,000 eh. Okay, Sorry sige, ha, nagulat kasi ako. That's okay, ma'am. Okay, ma'am, that's Sige, okay. ganito po siya. Si Miss Rose po ay applicant namin for Kuwait po sana siya. Yung lahat po ng documents niya, kami po ang nag-provide ng financial. PSA po niya, pamasahe po niya, pre-med po niya, and yung mga transportation po. Kagaya po ng alam natin, pag mga housemaid applicants po, provided po ng agency yung expenses po para ma-provide natin yung mga documents ng tao. Hanggang po sa passporting, yung postal ID, ganyan, NBI clearance, lahat po yan kami po ang nag-provide. Now, nag-medical po si Miss Rose. Nagkaroon po siya ng pending sa medical, which is parang PTB po something. May mga confirmatory po yan siya, may mga repeat x-ray din po siya. Hindi yung last na hindi po niya pinupuntahan kasi pag mga confirmatory po. Syempre siguro in denial siya doon sa health issue niya. Now, nung nagbukas po ang Saudi deployment, so yung mga scar po kasi pwede siyang i-waiver. Naisip namin na baka gusto pa rin ni Ms. Rose mag-apply, ganyan. Nilipat po namin siya for Saudi deployment. So, nag-medical po siya ulit. Inayos po yung naglipat po kami ng clinic, ganyan. Same pa rin po yung resulta. So, kung dalawang clinic na po kasi ang nag-issue sa'yo ng parehas na
pending is, ibig sabihin po, totoo po talaga, di ba? So, ngayon, in-explain namin yan kay Miss Rose na unfit po yung medical niya dahil meron siyang PTB. Hindi po siya nagpa-confirmatory at hindi rin po siya nagpareseta ng gamot. Kaya hindi po namin siya napalis. Ngayon po, gusto nga po niyang kunin yung mga documents niya. So, ang sabi sa kanya ng staff, pwede mo namang kuhanin. Kasi nga, documents mo. Pero, syempre, yung mga expenses namin, ibabalik mo since hindi ka namin napalis. Ano ba mauuna? Medical? Hindi ba dapat Yes medical? po. Okay, so Yes po. parang may mali. So parang nakakuha na siya ng visa and yet sa medical fail siya. Is that what am I saying? Wala po siyang visa. Alright, pero hawak niyo yung passport, ma'am. Opo. So walang visa sa passport niya. Wala po. Kasalanan po ba nung taong hindi siya pumasa at nakita sa kanyang lungs na ayon sa lung center, there is a problem which is PTV. Kaya hindi siya pwedeng ihalo kasi that's exactly why hindi siya pwedeng ipadala sa ibang bansa. So ngayon Opo. out of the situations, wala nga ho siyang pambayad. Hindi na po siya pwedeng papuntahin sa ibang bansa. So magpapagaling muna siya. Di ba ma'am, out of consideration, hahayaan nyo na at i-waive nyo na ang bayad sa kanya kasi parang lumalabas, wala talaga siyang pera at ang kanyang pag-asa na lang kapag siya'y pumasa, nababawas-bawasan nyo siya habang siya nag-i-employ doon sa ibang bansa. Tama ma'am? We're in the business for too long. Matagal na po ang bitag, mga Tulfo brothers when it comes to public service such as this. Kami po yung mga katuwang ng mga OFW or potential lalabas. Kaya alam po namin from OWA to DOH to Lung Center, pati sa Department of Migrant Workers. Alam po namin lahat, ma'am. Opo. So para sa akin, paano kayo babayaran itong pobre na wala namang, hindi pa naman siya makalabas at pagkatapos, balita ko, hindi ba nagtrabaho ka sa kanila? Pinatrabaho niya. Pinagtatrabaho ka sa kanila. Okay. Anong trabaho mo sa kanila? Yung naglilinis po. Naglilinis ka. Saan ka nakatira? Sa kanila rin po. So, yung pagpapatira sa iyo dahil wala kang pambayad, ginagamit ka muna nila as employee, parang ginagamit ka nila as domestic help or whatever help sa office nila. Okay, so, at this point, ma'am, ito ba'y nagtrabaho sa inyong tanggapan o opisina sa bahay ng inyong mga bossing na parang lumalabas domestic help siya rito? Hindi po, sir. Hindi raw, totoo. Diyan sa agency po. Sa agency? So, saan ka natutulog? Saan ka nag-stay? Diyan sa semento po. Sa agency? Opo. Ma'am, marami na kami nakikita riyan, Marami ka, pag nag-ooperate kami, marami kami nahuhuli dyan na talagang pinapasok namin dahil itong nag-a-apply sa probinsya, ginagamit muna sila para masanay maging domestic help. Kumbaga, binibreak in nyo muna ang serbisyo nila na libre. Hindi ba kayong ganun, ma'am? Hindi kaya ganun? Ay, hindi naman po, sir. Be I-explain ko lang po careful, kung ma'am, paano siya sandali mo, nag-explain. ma'am, sandali muna. Sige pa. When we investigate, hindi po kami basta karaka-raka. Opo, We're now trying to... ano ko naman po. I am now trying to investigate you guys, ma'am. You guys, kung talagang pinasiservisyo nyo to mga tao na nag-a-apply, pinagsasamantalahan natin na libre ang serbisyo, pagkatapos pag hindi pumasa, abay teka muna. Sige, explain ko lang po yung sinasabi niya na nagtatrabaho siya dito, no? Si Miss Rose po, pag lumuluwa siya, hindi naman po yung nagtatagal dito sa office. So, para lang hindi siya, kung may kailangan siya sa medical, kung may balikan lang po, dito siya sa office mag-i-stay, pero hindi naman po sa simento matutulog. At hindi naman po linis na buong lilinisin. Tumutulong lang po, magwawalis lang po dito, yun lang po. Hindi po nagtatrabaho as in yung trabahong bahay na po talaga. Hindi po yun totoo. Marami po kasing kami nahuhuli, ma'am, dito sa Quezon City, sa Ermita. Ganun ang ginagawa. Nire-rescue po namin Dala-dalang ka lang maleta, natutulog sila sa papag, kuminsan kung ano-ano, sardinas, karton. Kaya ma'am, medyo madamdamin po ako pagdating dyan. Opo, naiintindihan ko po kasi nakikita ko din naman po sa mga ibang balita. May mga ganun po talaga. Pero hindi po Ang sa kami balita ganun, po sir. kasi ma'am, walang kwenta pag ang bitag po kasi. Kami po yung nagtutugis Hindi po kami balita. Naiintindihan ko po, kami, sir. Pero ito po, ma'am, sasabihin ko sa'yo. Kami po ay public service na may tatak yes po, Tulfo, I understand po. Well, Yes you better po. understand what I'm saying Yes po. before you start cutting me down. Isasaulin niyo ba sa kanyang dokumento or kinakailangan pagbayarin niyo siya? At ang sinasabi niya, magkano raw bang... sige, ma'am, sinasabi mo 20,000. Hindi naman pala totoo. Yung kay Sino may sabi siya babayaran mo 20,000 para makuha mo kay dokumento? Annalyn po. Sino si Annalyn, ma'am?
Si Miss Annalyn po is recruitment officer po namin. Ano kaya ma'am kung ako magbayad at gusto makita si Annalyn, pakita sa akin lahat na babayaran ko? Susuriin namin, ako si Tulfo, Ben Tulfo, si Bitag. Show me all those services that you rendered and show me the amount and show me why I should be paying you 20,000 if I have to stand for this person. Can you do that? Actually, sir, hindi Hindi, naman po ma'am, talaga ako na nga sa nag-o-offer eh. Sige, I'll give you Oh, 20,000. Sige Show po, me. hindi. Sinasabi ko lang po sa inyo na hindi naman po nagbigay ng presyo si Miss Ann sa kanya. Well, kasasabi mo lang kanina, kasasabi ng recruitment officer eh. Verbal po hindi. yan Ay, eh. Sir, sandali lang po. Ang sabi po ninyo, sino si Miss Ann? Ang sabi ko po, recruitment officer namin. Ang sinasabi ko po na hindi totoo is yung 20,000 po. Magkano hindi daw? po kasi nag-mention si Miss Ann ng 20,000 sa kanya. Kasi po, ang sabi sa kanya ni Miss Ann, kung gusto mo pong kuhanin yung documents mo, pwede ka naman magpunta dito. Maraming mga agency, sir. Alam ko medyo ano kayo sa mga agency, pero hindi naman po kami ganun, sir. Kasi kami may ano din kami sa mga housemaid eh. Kaya nga kung hindi pwede sa isa, kung willing sila mag-apply, ililipat po namin para lang mapaalis po sila. Ma'am? Tinutulungan po namin sila. Hindi po kami ganun na agency. Ma'am, sandali. Kahit na unfit to work, papaalisin niyo? Hindi po. Well, this is unfit to work. What are you doing? Kaya nga po. That's not right. I mean, when a doctor, lung center says unfit to work, and then you try to smuggle her and make her fit to work, what does it mean? We're lying. Sir, hindi ko naman, No. That's illegal. That's yes, illegal. I know po. Yes po. Hindi ko naman po sinasabing if-fit to work namin siya. Nilipat po namin siya ng ibang clinic for second opinion para ma-check. Wow. Sandali. You mean to say mas magaling pa tong lintek ng mga clinic ninyo kung saan-saan kaysa sa lung center sa ilalim ng Department of Health? The regulatory body, wala nang tatalo dyan. Wala naman po akong sinabing gano'n. Well, sinabi mo may Kasi second opinion pa. No, Sandali, anong sinasabi mong, denial syndrome? wait lang po. She's Diba, accepting unang that she's medical po got a niya- condition, unfit Yes to work. po. Period. Yes po. Noong unang medical po kasi niya, ayaw po niyang pumunta sa mga repeat x-ray niya, sa mga ganyan niya. So, may advice din po sa kanya na magpunta din sa lung center. Lung center. Pero The sabi lung niya sa amin, center hindi said siya it. nagpunta. Sandali. The lung center already said that there's a PTV. What's going on with you? Ay, Napunta ba nako. siya sa lung Ma'am, center? sandali. I think I need to visit your office para makita mo yung dokumentong pinanghahawakan namin. If I show you this, questionin mo pa ba yung lung center? Sir, hindi ko naman po kine-question ang ano ng lung center. You know what, ma'am? Ganito na lang, I do not want you and I discussing. I do not want that we're arguing here. You can tell me exactly if you don't agree, but I will tell you up front, stop. Stop because we cannot force somebody who's got a PTV diagnosis yan galing sa lung center. You cannot overturn that. You have to comply. Now, the question is, magkano babayaran niya? Ang computation po namin dito is 12,000 something lang po. All right, para saan yung 12,000? If I go there and pay up the 12,000, can you show me the itemized statement kung magkano yung 12,000? Bakit Yes po, saan? sir. Why should I be paying 12,000? Show me the receipts. Yes po, sir. Meron po. Ganito Okay, sige. Pupunta ako rin, bibisitahin ka. I would like to meet you. Let's have coffee there. I'll bring this. Because kung talagang ganon, babayaran kita. Walang problema. Apo. And then, just to Sige make po. sure, babayaran kita. But make sure, be ready. Show me the Yes po. itemized statement. Why 12,000 pesos? Sasaluin ko to. Hindi Sige ako po, nagbibiro. Kasi kung hindi, Alam ko naman po hindi kayo nagbibiro sa mga ganyang bagay, sir. then I will have to see you then. This is unfinished. I will pay the 12,000. You show me the itemized statement of everything. It's over and you'll get your money as long as you can justify to me the necessity of why I'll be paying you 12,000 on behalf of this person na lumapit sa akin. Walang-wala talaga. Kaya ako, I'll stand for her. Okay, ma'am? Okay. Well, Okay, sir. well, good day to you. Thank you. So, ganito ang gagawin Thank you, natin. sir. Bibisitahin natin lang to para makuha. Ako mismo pupunta at gusto kong makita, patunayan nila na 12,000 ang utang mo, isa-isahin ko yan. Hindi po kami nagbibiro, kami po sa hashtag ipabitag mo. Ibang Tulfo po ako. Tatak Tulfo, tatak bitag. Patunayan nyo, importante may dokumento kayo kung tatawagin ng iba, resibo. Ganon kasimple. Hindi kami nagbibiro. O, ganito ang gagawin natin, ha? Hindi pa tayo tapos. Tatapusin natin to sa baba. Usap tayo. Ito po, nag-iisang pampansang sumbungan. Serbisyo, tulong, may tatak. Tatak Bitag. Ako yung si Bitag Tulfo, si Ben.
yung hindi politiko. Hashtag ipabitag mo.